Okay, so good day everyone. So, past discussion natin is yung CNC operations, yung kung paano mag-set, paano mag-operate in actual. Yung actual sa simulation, isa lang naman yun. So, hopefully, napapanood niyo yung mga video lectures natin kasi once na mag-resume tayo ng class, puro outputs na lang tayo. So, ito na yung mga last discussion natin. Last discussion na natin to. Then, once na mag-resume tayo ng class, puro output-based na yung activity natin. So, mag-meet na lang tayo for output. So, ang mga tira nating activity, yung sa dashpan ninyo. So, kailangan din matapos din na rin natin yun. Kaya tinatapos natin tong lecture in online. So, mahalaga, manood, makinig mabuti, yung software, I hope na-install nyo na para hindi tayo mangangapa dahil meron tayong actual presentation dyan, each individual. So, okay, let's start. So, nung nakaraan, discuss natin yung how to start CNC machine hanggang standard format. So, lahat yun na-discuss natin. I hope meron na kayong sariling reference for G-code, M-code. At nakapag-take note din kayo dito sa tool selection and nomenclature. So, madami-dami yan. So, by random, pwede maging recitation yan. Either 5 to 10 questions, sasagutan nyo in actual. Then, dun kayo magkakaroon ng grade. So, mahalaga, ma-identify, ito mismo yung tool selection and nomenclature, G-code, M-code. So, kailangan familiarize tayo dyan. So, magiging graded recitation yan sa akin. Next, yung standard format, na-discuss ko rin kung paano yung pagkakasunod-sunod. For this lecture, tayo naman ay mag-actual program sa simulator. Yung simulator natin, pag nag-actual program tayo doon, parehas lang din naman yun. Parehas lang din naman yun sa CNC machine. So, no difference. Ang pinagkaiba, no difference sa program, yung pinagkaiba lang kung paano ka nag-setup nung bar material mo. Yung mismong ma-manufacture mo sa lathe machine. So dito, focus natin paano tayo mag-code, paano tayo mag-identify from a isometric drawing or 2D drawing, translate natin into G-code at M-code. Although, may mga software na pag gumawa tayo ng 3-dimensional drawing o 2-dimensional drawing, i-upload lang natin siya, automatic, kaya nang gumawa ng coding. Then, meron ding instances, si ChatGPT, meron akong 2-dimensional drawing, siya na rin bahala maggawa ng G-code at M-code. Yun nga lang, may mga difference since si ChatGPT ang engine na ginagamit niya, random simulator engine. So, hindi specific para sa iba't ibang machine. So, dito, ang focus natin is yung FANUC. Bakit FANUC? Yun lang yung pinaka-simple simulator na mabilis matutunan. At the same sense, yung controls niya, kaparehas nung CNC machine natin doon. Ang pinagkaiba lang nung naka-install doon sa machine shop natin, Chinese nga lang yun. But the coding, G-code, M-code, same language. So, let's start. Ang focus natin is finding coordinates and examples. Yung cycles, din natin siya ma-deep dive. Yung cycles kasi, ang ibig sabihin niyan, meron kang, pag gumagawa ka ng thread, hindi ka na yung thread na yan, actually, paulit-ulit siya ng ngipin eh. Yan. So, ibig sabihin, pag trinabaho mo yan sa coding, napakadami niyan. Kaya tayo nagkakaroon ng cycles para yung isang job nung thread o yung ngipin na series o yung may series na thread ay isang operation lang. Isang code lang yung gagana. So, let's start. Finding coordinates. So, sa coordinates, napaka-importante niyan. Bakit? So, mag-drawing ako dito ha. Kung ito ang spindle natin,
andito ang bar material, syempre. Bar material na yan. So, drawing tayong bar material. Oh, pasensya na sa drawing mouse kasi gamit ko eh. So, yan yung bar material natin. Then, andito yung andito naman yung tool natin, yung mismong turret lathe tool. So, ito yung tool natin. Yan. So, may mga bolt. May mga bolt na nakaipit dyan. Yan yung responsible para mag-hold nung mga tool natin. So, lagyan ko lang ng mga bolt. Then, may mga kanya-kanya tayong tool kada position. So, ito ay for turret lathe tool. So, for turret, ibig sabihin, apat yung tool na kaya niyang i-handle. So, meron tayong 1. Ito yung 1. Ito yung 2. Tool number 2. Tool number 3. Tool number 4. So, sa program natin, pwede tayong mag-assign. Yung 1, pwedeng pambilog. Yung 2, pwedeng pangkinis. So, pag nagagawa tayo sa wood lathe, di ba? Una mo natin binibilog yung kahoy. Then, pagka binilog natin yung kahoy, ihuhulma natin siya sa gusto nating roundness o design. So, sa pagbilog ng kahoy, ang pwede natin gamitin is yung tool number 1. Sa pag-finishing ng surface, yung pagpapakinis, pwede natin gamitin yung tool number 2. O whatsoever, nakadepende sa inyo kung kayo ang programmer. Then, yung mga tools na yan, based nga sa discussion natin na nakaraan, may mga kanya-kanyang nomenclature yan o application. So, mahalaga, alam yun. So, balik ulit tayo sa discussion, finding coordinates. So, meron tayong workpiece dito. Andito yung tool natin. Ang objective natin, is yung tool. Yung tool na yan, mapapunta natin dito. Then, makat natin yung mga material dyan. At mahihulma natin sa gusto nating form. O di kaya sa mismong engineering drawing plan natin. Sa pinaka-design ng isang jig. Pag sinabing jig, yan yung mismong output mechanical design na naka-manufacture. So, paano natin papagalawin? Paano natin i-code yung mismong mga program natin? Una, kailangan natin malaman yung concept ng coordinate. So, kung ito yung workpiece natin, habang palapit tayo ng palapit, ang z-axis natin nagne-negative. So, ibig sabihin, habang pa-approach tayo ng pa-approach, so kung ito, gumagalaw yan papunta dito, habang pa-approach tayo ng pa-approach, nagne-negative yung z natin. So, lahat ng coding natin para makabawas tayo dito sa workpiece na to ay naka-negative z. Then, kung meron tayong certain location na kailangan nating adjust, sabihin natin ang binabawas natin ay ito lang. So, babawas tayo. Babawasan natin ito gamit ang tool number 1. So, yan ang binabawas natin. Ayan. So, by z negative axis. Z negative coordinate. So, z papalapit sa workpiece, negative. Paano naman pag gusto natin bawasan yung workpiece, pag gusto natin bawasan yung workpiece papunta dun, palayo. So, positive yung gagamitin natin coordinate ng x, positive. So, pag ginamit natin yan, ang mangyayari, kung mabawasan natin yung dito, yung mga workpiece, babawasan natin yung gawa nga tayo ng So, dito, pagka gusto natin bawasan ang length, kay x tayo, then positive ang program natin direction. Pag gusto natin palitin yung diameter,
pag gusto natin palitin yung diameter, gusto natin palitin yung diameter, Z. Since babawas tayo ng diameter, papalitin natin yan. So, kakain tayo, papalitin natin yung diameter. So, Z, negative axis, X, positive axis. Depende kung saan nakapwesto rin yung turret tool mo. Most commonly, ito ang spindle, andito ang turret tool assembly. Minsan naman, nandito, manggagaling, kaya yung coordinate magbabago. Kapag magbabawas ka ng magbabawas ka ng length doon sa workpiece, X, pagka magbabawas ka ng diameter sa workpiece, nagiging negative pa rin kasi palapit ka pa rin naman palapit. Nagbabago lang yung X-axis. So, pagka magbabawas, ang most common na lumalabas is Z negative, X positive. Pagka in contact na kayo sa workpiece. Pagka palayo, syempre, pa-positive yan parehas. So, ito, sample. Find the coordinates. So, meron tayong workpiece dito na nakabit sa chuck. Meron tayo dito, series ng dimension, 80. From point A to point B. Point A to point B, meron tayong 15. So, assume ko dito ay millimeter. Ang measurement niya, hindi inches. So, assume natin millimeter. 80 ang diameter. 80 ang diameter from point A to point B. Point A to point B, 15 mm. From point B to point C, 30 mm. From point C to point D, the last point, 50 mm. So, una, from point A, 80 mm ang diameter. From the last point, D, 100 mm ang diameter. Total in the length, 50 plus 30, 80 plus 15, 95. So, overall, 95 by 100 yung workpiece natin. Then, para natin i-perform yan. Kung yan ay, kung yan ay default niya, kung ang default niya is 95 by 100, ito yung kailangan natin bawasan. From A to B, then B to C. Ulitin ko, ang kailangan natin bawasan kung yan ay 100 mm by 95, kailangan natin bawasan tong area na to. Paano? From A to B, then B to C. Yun yung kailangan nating mabawas. Paano natin mabawasan? Gamit nung diameter natin kasi dyan tayo magsisimula mag-vary. So, unang coordinate. From point A, syempre, ang X ay 80 since X-axis papuntang 8. So 80 ang kailangan natin. So pagka binawas natin yan 80, then yun yung kabuuan kasi 100 nga yung unang bar material natin dito. So X, Z, 80, Z, 0 kasi hindi pa tayo nag-move papunta doon. Pinaka absolute position ng tool natin. So, yun pala, pagka nagpo-program tayo, kailangan natin hanapin yung pinaka-absolute position ng tool. Kung paano natin siya i-call. Kasi kino-call natin yung tool papalapit sa workpiece. So, dun siya umpisa mag-cut, yung pinaka-rapid position niya. Then, meron din tayong origin position. From origin position, papunta rapid position. Papunta dun sa workpiece material natin. So, dito tayo nagsisimula. From center, Z0, X, 80. Next, 80. So, from 80, dito yan. Papunta yung tool mo dito. 80. 80 to negative 15. Since negative nga yung side ng Z dito, negative to papunta dito, negative axis to ng Z. So, negative 15. So,
nakatarak na yung tool mo dito. So, pa-disregard na lang yung image ng tool dito, baka ma-confuse kayo. Nandito ang tool natin. Ito yung tool natin. From 80 to 0, pupunta tayo ng negative 15. So, negative 15, nabawasan natin yung isang portion. So, ibig sabihin, andito na yung 100 mm diameter natin. Andyan na. So, nabawasan natin yung A to B, 80 mm na yung diameter niya. Then, achieve na rin natin yung length na 15 mm. Then, sunod na coordinate, B to C. From B to C, papuntang 100. Then, ang Z natin, negative 45. Bakit? 15 plus another kain ng workpiece mula sa tool, 30. So, 30 plus 15, 45. But, yung axis niya papunta dito, kaya negative 45. So, from A, 80, 0. 80, 0. From A to B, 80, negative 15. From B to C, 100, negative 45. So, habang papunta tayo dito, palapit sa workpiece, nagne-negative yung Z natin. Then, since wala nang pagbabago from C to D, wala nang pagbabago sa C to D, mag-run through na lang yung tool natin dito. Pero may pagbabago pa rin sa Z coordinate. Yung X natin, yung mismong X natin, 100 pa rin. Same dito sa C. Then, yung travel nung Z natin is negative 95. So, additional 50 mula dun sa 45. But in negative kasi habang palapit sa workpiece, nagne-negative yung Z natin. So, ganyan, maghanap ng coordinate. So, di ba? Napakadali lang. Wala lang mali dito sa geometry, basta alam yung Cartesian coordinate. Kung saan kayo nakaharap. Kung nakaharap kayo sa makina, kung ito kayo, nakaharap sa makina, dapat ang coordinate axis nyo, alam nyo kung saan papunta. Negative. So, negative Z. Negative Z. Then, X. So, ganyan ang mismong palapit yung tooling yung turret tool nung makina natin sa CNC. So, kailangan maalam. X negative, Z positive. Okay? So, mag-practice dahil baka sa susunod, bibigyan ko kayo ng mismong 2-dimensional o di kaya isometric, tatransfer nyo papuntang G-code at M-code. Then, i-run natin yung program. Next, kung yon ay may jumper, dito may fillet. Meron tayong radius. So, sabi ko nga, pagkapaganto, pagpaganyan, ang cut, yan ay clockwise direction. Pagpaganto, anti-clockwise direction. Based sa last lecture natin, G-code. So, i-translate natin yung mga coordinates na ito para makapag-program tayo. Una, 30, 0. X, 30, 0. X, 30. Ang X ay 30, 0 sa Z. Next, from 50, proceed ako, pupunta dito. So, ang kalahati nito sabihin natin ang kalahati nito. So 100 yan. So dito from point dito sa radius na to, yan ay 50 din to, 50 din ang kailangan nating i-travel. Then negative 10. Yung negative 10 para yan sa travel na radius is 10. Yun yung kailangan niyang i-travel. So, 50, kalahati. Then, negative 10. Yung 50 na yan, bakit
So, ito, ipapaliwanag ko uli, baka nalilito. Kalahati, 100. So, ibig sabihin, from 50 dito, may 50 ka dito. Then, sabihin natin na ito ay 30. 30 yan. Then, meron kang radius dito. Radius yan ang binanggit. Radius, ibig sabihin, may radius ka na 10 dito. Meron kang radius din na 10 dito. So, pagka pinag-add mo yan, 10 plus 10, ang travel mo na dito, so ang travel mo dito, usually nakaganyan yan. O, imagine natin, so yan, nakasarado yan. Then, kailangan mong i-fillet. So ang itatravel ng Z mo dito is negative 10. Then, ang X mo ay magiging 50. 50 gawa ng 30 plus 10 plus 10, 20, magiging 50. So, from A to B, 50 yung X, ang Z movement ay negative 10. So, okay. Baka malito kayo, yung sa kalahati nito, yun yung 50, hindi 10 plus 10 yan. 20 plus 30 sa X, magiging 50. Next, from B to C. Yung B to C natin, since 50 na nga ito, 50 na yan, papuntahin natin dito, may radius na naman dito na 10, may radius na 10 dito, ibig sabihin, hati na yung 50 na yan, magiging, ang dimension na nito, 40. Kaya, negative 40 yan. Then, yung mismong X natin, walang pagbabago, 50 pa rin. 50 pa rin yan. So, from B to C, 50, negative 40 ang Z. So, C to D. From C to D, additional, may 10 ka dito. Since 50 na nga ito, 50 plus 10 on each side, magiging 70. Ang X mo, yung negative 50, na-accomplish na yung radius dito, kaya makakater niya na yung buong kalahating dimension ng workpiece. Kaya negative 50. Ulitin ko uli. From C to D, ang X mo, initial ng C, 50. Mag-travel yan. Magkakaroon ka ng radius. So each side, yan ay 10 mm. Pag pinagsama mo in total, 20. Kaya 50 plus additional 10 at each sides, 20, magiging 70. Then, ang Z mo, ang trinabel niya, radius. So, negative axis, mag-plus ka, kaya magiging negative 50. Ibig sabihin, cover mo na yung kalahati nito. Then, pinaka-last, D to E. Since 70 ito, so 70 na yan, then, tatravel niya na yung papuntang E, which is makocover niya yung isang buong length na 100. Kaya, 70 to negative 100. So, napakadali. Mag-practice magbasa ng mga coordinate. Dahil, dyan nakasalalay kung paano kayo mag-code. Then, pag sa champering, gumagamit tayo ng trigo. So, yung trigo, napakadali lang naman. So, katawa lang yun. Minsan kasi, pag sa drawing, mabibigyan ko yung example meron akong workpiece dito. Yan, may workpiece ako dyan. Ibig sabihin, ang side ko daw dito is naka-chamfer. Pag sinabi naka-chamfer, naka-kanto. Pagka-pilay, naka-curve. Pagka-pilay, naka-ganyan. Naka-ganyan, smooth. Ngayon, yung chamfer na yan, kailangan ma-determine kung ano yung length na itatravel mo. So, makakabuo ka ng triangle dyan. Yan, sa side na yan. Para mabawas mo yan. Paano? Ang kailangan mong i-define yung kailangan i-travel nung tool para ma-achieve niya yun, yung portion na yun. Kasi, actually, pwede mo naman magamit, pwede ka naman mag-simultaneous na code kung X, o ito yung X pa Z, kung
kung mag-ano siya, kung magbabawas siya ng tool, paakyat, makakabuo ka ng chamfer. Kung may imagine nyo, pa-chamfer yan. Pero, hindi siya at specific angle. Dito, pag sa drawing, minsan dinedeclare yung chamfer angle. Minsan naka 45 degree. So, ibig sabihin, dapat yung chamfer angle niya, hindi siya basta-bastang binawas. Naka-angle. Yung bawas ng tool, naka-angle. So, meron niya nakalagay 2x45. So, ibig sabihin, dalawang 45 degree. So, kailangan mong ma-determine kung gaano kalayo yung ita-travel mula dito sa point na to, papunta dito. Kaya dito sa problem na to, naka-example yan. Naka-example yan na dito ang travel ng tool. So, yan, may mga kanya-kanya tayong computation for sine, for cosine. Usually, sa cosine, usually sa cosine, lahat naman naka-angle kasi opposite, adjacent over hypotenuse to eh. So, usually nagagamit lang dito tangent, tangent lang halos nagagamit natin sa computation. So, yun lang. Pagka nakakita ng ganitong drawing, wag masyadong mag-alala. Basic trigonometry lang yung computation, ha? Baka naman hindi pa kayo marunong mag-trigo. Naku, yari kayo. So, kailangan alam yung SOHCAHTOA. Then, ito, sample na pagbasa ng coordinate with chamfer. So, may chamfer tayo dito. Yan, ito, yung 2/45. Una, alamin natin yung workpiece length. Meron tayong 20 mm na diameter, pero hindi natin alam kung gaano kalayo yung ito-travel natin dito. So, hindi nakalagay. Ang nakalagay lang, mula sa point of origin, nag-travel siya, ang kinain niya ay 7. Dito, 5. Nakalagay dito, ang travel niya, ang kailangan i-travel is 2 mm. Then, ang chamfer angle mo ay naka 45 degree. So, simulan natin. A, 6 to 0. So, ibig sabihin, andito ang tool ko. So, drawingan natin yan. Yan. Pangit. Nasaan na, wala kasi akong yung sinusulatan na pen. So, yan. By mouse lang ako nag-drawing eh. Ibig sabihin, ayan ang workpiece natin. Imagine nyo, buo yan. Then, yung tool na kailangan nating yung tool mag-a-approach sa workpiece at 6. So, nandiyan ang tool natin. So, nandiyan ang tool. So, imagine nyo, ayan yung tool natin, nag-approach siya sa 6 to 0. From 6 to 0. 6 to 0. Then, meron tayong triangular dito. Sabi niya dito, ang kailangan i-travel from A to B is 2 mm with a chamfer angle of 45 degree. Ang kailangan mo malaman kung saan siya mag-end at point B. So, in-compute mo yan. Tangent 45 x over 2. O pwede mo nang i-shift solve yan. Makukuha mo dyan, x ay 2 din. So, kasi ba't 2? Dalawa yung kukonsider mo dyan, hindi naman iisa eh. Kumbaga, isang side lang kinompute mo, compute mo rin yung kabilang side. So, pag na-compute mo na yung kailangan i-travel papuntang B with a certain point na 2 mm ang kailangan niyang kainin at a 45 degree chamfer angle, ma-identify mo na kung dagdag nga ito na kung nakadagdag ito, so since 6 ang kailangan mo ay 2 para makain mo tong travel na to, kung 2 to each side, 2 and each side para ma-accomplish mo yung 45 degree angle,
So, i-add mo. Kaya, 6, 2 on each side, 4. Magkakaroon ka ng 10. Then, yung travel distance from A to B at z-axis negative, yan ay negative 2. So, meron tayong from A to B. Next, B to C. So, kailangan natin i-define to. So, maglalagay na tayo ng so, nabawasan natin yan. So, dito, meron kang distance na 2 mm. Yan. Meron kang distance na 2. Then, from B to C tayo. Ang B to C daw ay 10. So, since wala naman nagbago, nakarating tayo from point A to B na 10. So, constant pa rin ang movement. X pa rin, hindi pa rin magbabago. 10 pa rin. Then, ang Z natin, approaching palapit sa workpiece. Yung tool natin, approaching palapit sa workpiece. So, negative 7 na yan. Kasi dineclare na yan dito. From point dito, kung saan nagsimula, yung A papunta doon, 7. Then, from C to D. C to D, walang declared na chamfer angle. So, okay lang na i-define natin kung gaano lang kalayo. So, from 10 dito, from 10, ita-travel niya. Ang kailangan i-travel, papunta dito sa D. So, ibig sabihin, meron kang additional na from 10, declare natin yung pinaka-final diameter niya. So, automatic ang X natin, 20. Yung Z natin, negative 12. Yung Z natin, negative 12. Kasi, pag-addin lang natin tong 5 at 7. Yung travel distance niya from point A hanggang makarating dun sa D. So, kailangan natin i-add yan para makover natin yung distance na kailangan i-travel ng tool from a certain point, origin, hanggang ma-accomplish niya yung dimensions dito. So, 20, approaching the tool at z-axis, negative yan. 5 plus 7, negative 12. Negative 12 sa axis. Then, at last, dito 2020 pa rin naman ang kailangan i-travel niyan. So, napakadali. Kailangan lang mag-practice. Bawal malito. So, I expect na simple coordinate system lang yan. Huwag malilito. Baka mamaya, pagka tinanong ko yung actual, sumabit kayo sa graded recitation nyo. Sayang ang mataas na score. So, mag-practice kasi di naman sa yun, tinuturo ko na kung paano yung technical sa paggawa ng pag-program. Pinaka-essential yan para sa isang mechanical engineer. Marunong sa applications, technical. So, start tayo ng programming. So, sa programming, I hope na-install nyo na yung tatlong software na gagamitin natin para ma-explore natin yung skills natin sa pag-program. So, una kong i-discuss, pag-construct ng program, then application. Yung application na yon, hindi lang yon pang simulator, pang actual na rin yon sa mismong pag-encode ng mga dimensions sa CNC machine. Kaya, magandang opportunity to para maaral ninyo. Labas natin yung figure. Yung figure, meron tayong dimension dito, 50 mm. So, by somehow, mm ang ilagay natin dyan, 50, then 30, 20, 20. So, total 100 plus 2. Total length 102, diameter ay 50 mm. Then, manonotice natin, meron tayong 45-degree chamfer angle with a travel of 2 mm. So, isa-isa natin yan i-code. Isa-isa lang ang code natin habang makarating tayo sa dulo. So, kailangan natin ma-identify. So, kung kanina nakapag-identify tayo ng coordinates, so wala tayong problema dito kasi madali lang ito. Parang pinagsama-sama lang yung kanina. Una, compute natin yung angle. Siyempre, i-prepare nyo na yan para malagay ko tayo dire-diretso na.
So, yung tan 45 x over 2, pa-shift solve nyo na lang. 1, 2, 3, 4, yan yung program name. So, kada mag-program tayo sa CNC, kailangan natin mag-declare ng program name. Sa FANUC, actual machine, at simulator, lagi nag-i-start sa O. O ang start ng program name. O, 1, 2, 3, 4. Yung 1, 2, 3, 4, tayo nang bahala kung ano yung number na ilalagay natin dyan. Basta, ang pinaka-umpisa ng program natin, program name is O. Next, program sequence. Program sequence, yan yung N1. Pag sinabing N1, yan yung unang sequence ng program natin. Kasi, may ibang workpiece na dalawang cycles ng program yung ginagawa. Kaya nagkakaroon tayo ng N1, nagkakaroon tayo ng N2. At this case, gagawa lang tayo ng isang sequence ng program. Kaya dineclare natin yan na N1. Isang program sequence lang para matapos yung isang buong surface na itong workpiece na to. Next, call the tool T0101. So I expect na familiar na kayo kung anong tool kung anong tool yung para sa pag-accomplish ng mga irregularities ng workpiece natin, then yung pang finishing, pang roughing, pang threading. I hope na determine niyo na through nomenclature. So kailangan alam natin kung ano yung mga tamang tool na ginagamit natin. So dito, set tayo T01. So pang roughing operation tayo para ma-accomplish natin yung tamang position, yung tamang shape. Pwede rin naman, since wala naman tayo sa wala naman tayo sa actual, pwede nyo ilagay sa simulator nyo is yung pang finishing tool na kagad. Pero in actual, hindi ganon. Kailangan meron kang pang cut na tool, meron ka din pang finishing na tool. Bakit? Kasi pag yung mga pang finishing na tool, napakamahal nun. Pag yun ang ginamit mo sa malaking diameter, papabawasan mo yun ng paunti-unti, mapupudpud yung tool mo. So napakamahal na mga finishing tool. Kaya minsan na ginagawa sa actual, nagde-declare lang ng unang program sequence, N1, pang hulma dun sa workpiece, then tatawag ng another program N2 para sa surface finishing gamit yung finishing tool. Then G28, I hope alam na yung meaning ng G28. Etong line of code na to para sa tool homing safety. Ibig sabihin, kung pupunta dito ang tool mo, nandito ang tool mo. Ibig sabihin, ito ang tool home safety position mo. Tinawag mo yung tool mo, nag-prepare siya, then at starting position siya dun sa machine, yung pinaka-origin, U0.0, W0.0. Pwedeng ikaw ang mag-set kung nasan ang home position mo by editing the offset ng machine, o pwede yung mismong tool homing position na ng machine ang gamitin mo. Mas madali, homing position ng machine ang gagamitin mo. Sa actual, ini-encode natin to, pero sa simulator, kahit hindi natin ito isama kasi automatic na yung mismong tool nag-i-start siya dun sa absolute position. Kasi ginagawa natin yon pag bubuksan natin yung software. Later on makikita nyo pagka pinanood nyo na yung video habang ine-encode ko yung program natin. Next, J50. So another G code na naman. Para yan sa spindle speed at maximum 2000 RPM. S stands for spindle. 2000. Then yung revolution per minute na kino-consider niya. Then G96. G96 ibig sabihin habang nagkakaroon tayo ng cutting, constant surface, hindi nagbabago. Once na magkaroon kasi na in contact ng tool yan, pwede mahirapan umikot yung spindle natin. Kaya once na magkaroon tayo ng in motion contact, nagkakaroon na siya ng constant cutting. Ang speed na kailangan natin ma-control is within 200 RPM at yung spindle natin rotating clockwise M03. Next, G90, G21, G95, G40. Rule line yan. Yan ang tatawag na rule line sa lahat ng CNC
machine. Yung rule line, G90, I hope alam nyo na yung mga G-code. Pero dito, babanggitin ko isa-isa. Ang G90, para ma-identify na outside diameter turning cycle siya, outside or inside diameter, or what it means, kasi yung G90, ganun din naman ang meaning. G21, identify siya, ang unit na gamit mo ay metric coordinate system ang ginagamit mo. G95, tooling and finish, ibig sabihin yung G95 na program is essential siya para sa finishing. So ibig sabihin dito sa program na to, ang gamit na natin is yung pang finishing tool. Then once sa pang finishing tool yung gamit natin, kinocall din natin na yung nose radius, since masyadong matalas yung tool na pang finishing. Nakaganyan yan, sobrang talas niyan. Pwede ma-compensate yung ma-disrupt yung nose radius sa sobrang ang kapal niya, no? From 50 papalitin mo pupunta 16. Pwede ka magkaroon ng nose radius diyan, pwede masira yung tool mo. Pero since sa emulator naman tayo, irekta na natin na ang gamit natin tool ay pang finishing. So ito, rule line yan. Kada gagawa kayo ng program sa CNC simulator, ayan yung rule line sa simulator. Pero pagka sa actual, kahit di nyo na i-mention yung G40 kasi meron kayong proper tool na ginagamit. Next, kung na-call na natin yung rule line, magpunta tayo rapid position. Yung rapid position na yan, rapid position, nandito ang tool. So yan, yun yung itsura ng tool natin, nakaganyan. Itsura ng tool natin, X at 0, Z2. So bakit positive 2? Ibig sabihin, yung tool natin, tinawag natin siya papalapit rapid position pero hindi siya in close contact ng workpiece natin. Kasi, for safety din, baka mamaya yung mismong turret plate natin, yung turret plate natin, may extra movement, pwede mabunggo yung tool kahit wala ka namang, kahit zero clearance yan, pwede magkaroon ng inches o yung marginal error na tinatawag. Pagka nagkaroon ng in contact yan, pwedeng ma-disrupt. So kailangan pagka nagko-call tayo, distansya. Meron tayong 2 mm distance para sa tool. Then next, once na naka-ready na yung tool natin, naka-rapid position, on natin yung coolant para hindi masunog yung tool natin. The next, tool nose compensation. Since pang right turning yung ano natin, yung ikot nung pang right turning yung gamit nating tool, pang right turning. So tatawag tayo ng G42. Then G01. So G01, ibig sabihin G01, nagka-travel na yung tool papunta doon sa mismong workpiece natin, nag-travel na yung tool. X00, Z00, ibig sabihin in contact na siya dito. Then at feed 0.3 mm per revolution. Next, G01. Kung na-call mo na yan, yung tool nose compensation, right? Pagka kinol mo na yan yung unang code na yan, yung F0.3, hindi mo na kailangan isulat dito. Bakit? Kasi meron ka ng G42 dito. Yung F0.3, pwede mo, yung G01, lagi niyang kapartner ang F0.3. Pero pagka kinol mo na yung G42 dito, kahit yung sumunod na ilalagay mo, kahit di mo nilagay yung F0.3. And meron ka din ditong meron ka din ditong naka constant surface. So ibig sabihin, as is, habang gumagalaw yung tool mo, recognize na yung feed. Sabihin, all throughout, naka-feed ay 0.3 mm per revolution. Ibig sabihin, yan yung bawas. Binabawas na material kada revolution. So, ibig sabihin, nagpunta tayo, G01, X16. So, ibig sabihin, nagpunta na tayo dito, papunta dito, X16.
Ayan, dito na yung tool natin, X16. Next, kinol natin yung tool natin, X16. So, na-compute natin yung X, yung mismong kailangan natin i-travel para mabuo natin yung jumper. So, ito na yung B to A, A to B. 20, kung ito ay 16, additional 2. Additional 2, then meron tayong ita-travel na 2 dito. Kaya, negative 2. Then, yung mismong X, lumaki, yan ay 20. Since 16 yung unang diameter natin dito, nagkaroon tayo ng jumper, nagkaroon tayo ng jumper area dito na 2 mm. So, each side, pag pinagsama mo yan, 4, makaka-apekto, magiging 20 mm ang diameter natin. Yan yung X, 20, at Z approaching palapit sa workpiece, negative 2. Next, from approaching, so inabot na natin dito. So na-accomplish niya na yan. Na-accomplish niya na yan. So mag-travel na siya papuntang B to C. So B to C, ibig sabihin kung ito 20 plus 2, negative 22. So 20 plus 2, 22. Approaching papunta sa workpiece. So Z negative 22, linear motion. Next, G01, 30. So kung dito nag-stop ang tool natin, bababa, positive, X ay 30. Next, Z, negative 52, kasi ang kailangan niyang i-travel, based sa dimension dito, 30 from D to E. So travel yan, D to E, D to E, so 30, 22, 52, palapit sa workpiece, yan ay negative, kaya Z, negative 52.0. Then, from E to F, kailangan uli mag-travel. So, meron tayong pagbabago sa diameter. Diameter natin, papunta, kailangan natin i-achieve papuntang 50. So, encode natin yung 50 kasi yun yung magiging bagong X reference, yun yung diameter. Then, yung travel uli ng Z, may additional na 20. So kung 52 na yung kanina, plus additional 20, magiging 72. But palapit sa workpiece, sa spindle, yan ay Z negative 72. Then at last, F to G. F to G, so meron kang ita-travel na 30 mm. Masama travel mo na yung 30 mm na yan, i-total mo lang lahat ng length na nandito, yan ay Z negative 102 kasi palapit ka dito sa spindle, palapit ka sa mismong workpiece. So, nabuo mo na yung mismong workpiece material mo, di ba? Napakadali lang i-program. Ang kailangan mo lang i-compute dyan yung mismong workpiece material. Then, yung sequencing ng coding ng program. Then yung G40, tool nose compensation, cancel. So, pabalik yan. G00, rapid positioning, pabalik. At safe position. So, sabihin natin, 30, 20, so 60, 60. So, somehow, nandito ang tool natin, 70. Nandito ang tool natin na 70, palayo. Then, ang Z natin, 2. So, ibig sabihin, nandito yan. Bumalik ulit siya sa position niya kung saan safe ang tool na walang magiging in contact para hindi niya na mabawasan yung ginawa mong workpiece dimension. Then, pag nalayo mo na yung tool, pag nalayo mo na yung tool, stop mo na yung spindle, stop mo na yung coolant, end mo na yung program, M30. So, yan yung list ng program natin. So, kung di nyo nasabayan yung mga pinagsasabi ko kanina, meron dito, naka-encode kung ano yung list ng program natin para at least magawa nyo to in your own. Mahalaga, alam mo yung G-code. Lahat yon, yung G-code na yon, kailangan alam mo yung meaning isa-isa. So, yun yung activity talaga ninyo. Kailangan maalam nyo yung G-code at M-code. So, I hope may mga reference na kayo sa sarili nyo
Kasi isa lang naman yan kada lahat ng reference. Although, nagbabago-bago lang na meaning, ay yung phrase, pero yung pinaka meaning nung code, pare-parehas lang. Next. Next natin, meron tayong kino-consider na mga radius. So, merong clockwise, meron ding anti-clockwise. So, clockwise, may anti-clockwise tayo dito. Raw material natin, yung raw material natin, 101. So, 101. So, ibig sabihin, dito nakalagay 100 pero in actual 101. So para sa finishing yan, yung 101, yung 1M na yan. Then, ang length na ano natin is somehow 85. So dito 46, 36, 2. So 82. Yung 85 for allowance din yan. Usually hindi natin talaga sinasagad. And yung bar material natin. Then ito yung kailangan nating output. So start natin yung program. Una, kailangan natin ma-achieve muna sa ganitong program. So dito, ito na yung sinasabi ko na meron tayong dalawang sequence ng programming. So ito yung pinakalist ng program. Since na-discuss ko na kanina, pare-parehas pa rin ng ano yan, ng rule line. Nagbago lang yung approaching. So yung approaching, magbabago na yan dito. Since 100, G00, X100, Z2, so 100, so andito. Ibig sabihin, buo pa yan. Yan, ito yan, buo yan. Andito yung tool natin, 102, Z2. So, ibig sabihin, hindi siya ganong kalapit. Andyan ang tool natin. Drawing ko nga ito, nakaganyan. Nakaganyan pa ang tool natin, nakaganyan. Ay, mali pala, Z2. So, ibig sabihin, nandito. Kung ito ang center position natin, andito yung tool natin. Yan. Nakaganyan pa yan. Nakaabang pa yan. Yan yung G00. Then, G42. Coding uli. Ay, ano na? G00, X96. Yung X96. Yung X96, paano yung X96 na yun? Pagbaba. So, pagbaba yan. X96. Ano yung kailangan niyang i-achieve? So, ibig sabihin, mula dito sa X96, yan ang ano natin, hindi natin kagad ma-achieve yung 35 na yan, ha? Kasi, once na in-achieve natin yan from 102, ginawa natin 35, patay, basag ang tool mo, mahihirapan yung makina mo niyan. Ganon din sa simulator, hindi advisable. Although kaya ng simulator natin 'yon. Kaya ng simulator natin 'yung from 102 to 35, pero hindi advisable. Kaya pag nag-program, incremental niya 1 mm or 2 mm. So ibig sabihin from 102. So dito naka-approach from 102 Z2 papuntang 96, 96, then 92, pabuwas ka ng pabuwas. Mapapansin nyo dito, yung x-axis natin. Yan, ito, pakain ng pakain yan. Hindi yan basta-basta na isang bagsak na ganun ang gagawin natin. So yung Z natin, stable at 35.8. At somehow, bakit may butal? For finishing purposes. Ibig sabihin, hindi natin siya isasarado as 35. So, somehow, lagay natin 0.8 para meron pa tayong pangkat ng finishing tool. Pero, sa mismong coding ng program natin, pwede naman natin i-consider na isang buo na yan. Pwede natin isaradong 35. Pero, improper na yung gagawin ninyo, kailangan meron kayong allowance kahit 1 mm. So, yan. Ang action ng tool, pabuwas ng pabuwas yan, pag ganyan uli. Pag ganyan uli, pabuwas ng pabuwas. So, ganyan, tawag, pababa, bawas, then pabalik uli, bawas uli, pabalik, bawas uli, hanggang sa ma-achieve mo tong area na to. So, tuloy-tuloy yan. Constant ang movement, X100,
So mapapansin nyo, ang call na nga natin 102 papuntang 96, pag ganyan, bawas tayo ng bawas. Yan, parang so itong cursor ko na pula, ganyan yung movement ng tool natin. Nakaganyan. Ganyan ang movement ng tool natin. Hanggang ma-achieve natin yung coordinate natin. So, itong performance ng code na yan, ganito ang action yan. Nakaganyan. Yan, pabalik. Habang palalim ng palalim para ma-achieve yung 35. So, ganyan ang movement ng tool. Ang increment, 1 mm. Papansin nyo, 96, 92, 88. Malaki masyado yung incremental na inano natin yan para mas mapadali lang yung coding ng program ko. Pero kailangan 1 mm yan. So, next. So, medyo mahaba-haba to. Yung coding natin kasi, ito pa lang yung shape na ina-achieve natin, hindi pa yung totally figure. So, may mga radius pa tayong gagawin. Next. So, hanggang ma-achieve na natin, hanggang makarating tayo ng 35. Ganun ang ginagawa natin. Bawas tayo ng bawas. Hanggang maka-achieve natin yung 35.2. So, mag-ready na tayo. Call natin yung tool natin dito. Sasabihin natin yung tool natin within 60. Then yung Z, 19.8. So, nandito ang start ng position natin. So nakaganyan yung tool na, nakaganyan yung pwesto yung mismong dimension ng tool natin. Nakaganyan. Then, meron kang tirang material dito. Yan. So, na-achieve natin yan. Yung 35 na yan. Then, yung radius na kailangan mong i-accomplish, yan ay 16. 16 mm ang mga radius niyan. So, dito, may 16 ka dito. In-achieve mo yung 35. Yan, na-achieve mo na yung 35.2 dito. Ito. Na-achieve mo na yan. Ito na yan. So, ito na yan line na yan. Once na ma-achieve mo yan, mag-prepare ka na para sa radius cutting. Ito. Ayan, ito yung kailangan mong makat. Itong area na to. Yan. Kailangan mo nang ma-prepare yung area na yan. Paano? G02. Ang G02 ay clockwise movement. Then, kailangan mong iset yung coordinate niya. X67, magdadirect. 35.5 ang movement ng Z with the radius. So, yung machine, alam niya na kung ano yung movement ng radius niya. Basta, ilagay mo lang ay R. Ang G02 at G03, lagi may kasamang R. Yan ha. So, once na maano mo yan, hindi naman yan totally na isang lubog kagad. Nagde-debate din yan. 67. Nagde-debate din yan. 67. So, pabuwas tayo ng pabuwas. Palit ng palit. Papansin nyo, 55, 50. Hanggang sa ma-accomplish natin yung tamang radius niya. So, hanggang din, bumabalik ulit tayo sa tamang position niya. Ang bawas niyan, pag ganito na. Pag ganyan na ang bawas niyan. So, dito yan. Dito pala. Pag ganyan ang bawas niyan. Kung dito yung tool na yan, kung may sobra dito, kaya ko, may sobra dito. Yan. Yan. Tapos meron pang sobra dito. Ang tool ko, pag ganyan. Pag ganyan ang bawas. Radius hanggang sa ma-accomplish yung tamang radius niya hanggang sa ma-achieve niya yung dito. Yung mismong position niya na travel ng 36. So, nakapag-travel siya ng 36 with a radius ng 16. So, yan. Yung coding na yan, pababa ulit ng pababa yan. So, hindi pa dyan natatapos kasi ito pa yung fillet natin, na-accomplish natin. Meron pa tayong naiwan dito. Kailangan pa natin ng radius dito. So, huwag masyadong mainip. Kailangan lang maayos yung coding natin. Madali lang i-code ang radius. Matagal lang pagka masyadong malaki yung workpiece. Next. Hanggang sa ma-accomplish natin yung tamang radius dito. Then, call ulit tayo ng another sub-program para sa radius ng pag-accomplish nito. Since merong tool para sa clockwise direction, merong tool para sa anti-clockwise direction. Meron tool para sa anti-clockwise direction, yung tool natin. So, katatawag tayo ng panibagong tool. Then,
declare mo yung tamang home positioning kasi magpapalit ka ng tool, safety position, then another call uli ng subprogram, pero yung mismong code ng program na rule line, di mo na kailangan isama dito. Then, proceed. Paano tayo mag-proceed? G42, G01, Z0, F0.3, approach 35, finishing na yan. Finishing tool na yung gamit mo dito para ma-accomplish to. So, ginawa ko dito, finishing tool na, para hindi na tayo magpalit, para hindi na dumami yung program natin, hindi tayo mabot ng N3 hanggang N2 lang. Then, once na ma-accomplish na yan, 35, travel. So, X35, X35 ma-finish, travel ng Z hanggang 20. Then, additional, since radius na ito ay 16, 20 plus 16, yan ay 36. Then, travel, G02, clockwise direction, clockwise. So, baka nandito kayo, andito kasi yung tool natin, kaya pa ganyan ng recognition. So, clockwise, then anti-clockwise. So, dito, from 36 on 20 plus 16, may radius ka, G02, X67, Z negative 36, R16, radius 16, then up, papuntang ditong position na to, ito ang halos 68 sa position na to, then mag-conduct ka ng cut uli ng radius papuntang 100. X 100 movement, then Z kailangan mong i-form ang movement niya, kailangan makain mo to yung position niya since 36 plus 36 plus another 16 uli para sa radius dito, negative 52 with a radius na kailangan mo i-travel na 16 mm. So once na ma-travel mo yan, once na ma-travel mo na yan, so once na ma-travel mo yan, angat ka uli, hindi, once na ma-travel mo yan, dito na Z, negative 82, travel ka uli dito, then hanggang sa ma-accomplish mo yung material mo, then ilayo mo na yung tool mo gamit yung G00, X105, Z2, then balik uli sa tool homing position. Safety lagi, balik lagi sa tool homing position. Lagi yan, tool homing position, then spindle off, spindle stop, coolant off, end of program. Yan ang proper coding. So, dito sa line of program na to, nakapag-encode tayo, halos paulit-ulit lang din. Konti lang naman yung ginamit natin G-code, pero mahalaga, memoryado yung mga G-code na kailangan i-accomplish. So, yun lang. So, yung G03, anti-clockwise direction. Since nga, itong anti-clockwise yan, pag ganyan, anti-clockwise. Ito, clockwise. So, kailangan ma-determine din natin. Kasi kung hindi yan, kung yan ay clockwise din, ang gagawin niya, babasagin niya yung radius na yan. So, ang magiging itsura ng drawing natin, kung di mo pinilitan ng ano yan, ng G03, pag ganyan uli. So, nakaganyan ang magiging bawas ng material natin. So, yun lang. So, yun lang. I hope naintindihan kung paano mag-code. Pwede naman mag-message sa akin. Pwede magtanong kung may hindi naintindihan sa pag-coding. But I hope na-explain ko very well na pagsunod-sunod ko yung coding ng program natin. Then, itong mga list ng program na to, ipapasok ko sa mga simulator natin. So, proceed sa next video.